Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin ang ilang mga salita ng ating Diyos na buhay at nilagyan ko po ng pamagat ang ating pong pag-aaral, Be Prepared for Eternity. Ito po yung ating pong pagtatalakay sa araw pong ito, maging handa po tayo sa ating eternity. So in preparing our eternity, kailangan po na meron tayong gagawin para po maging matagumpay ang bawat isa po sa atin. Katulad po doon sa Old Testament, may ginawa po si Joshua at ang mga tao niya, ang mga Israelita ay binigyan niya rin po ng instruction para po sila po'y magtagumpay. In the book of Joshua chapter 3 verse 5, ang sabi po sa Joshua chapter 3 verse 5, Then Joshua told the people, Purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Ito po yung instruction ni Joshua sa mga Israelita sa kanila pong paghahanda. Okay po, dahil kinabukasan sila po ay maglalakbay at kinabukasan mayroon pong magandang bagay na gagawin ang Diyos sa kanila pong mga buhay. Sa atin din pong panahon ay hindi na po biro ito pong nangyayari sa ating pong kapanahunan at sabi nga ng mga ilang Bible scholar o ilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay ito daw pong nangyayari sa panahon natin ay signs ito. Okay po, na makikita po natin sa Biblia na malapit na po ang pagdating ng ating pong Panginoon. At proof po yan doon po sa Book of Matthew. Makikita po natin dyan yung mga ilang sinyales, ang muling pagbabalik o malapit na pagbabalik ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po, in preparing for our eternity, siguraduhin natin na matatag, malakas yung ating pong pananampalataya. Kaya po, make yourself be strong. Ito po, sikapin natin ang ating sarili ay malaging malakas. Hindi lang pang physical, higit sa lahat pang spiritual. Kaya sa umagang ito, ang una na sikreto para maging matatag, malakas ang ating pong buhay, lalo na po yung ating pong spiritual, huwag nating kalilimutan, number 1 po yung tinatawag pong prayer. In preparing our eternity, to make ourselves truly strong, ay kailangan po palakasin po natin yung ating pong panalangin, pagtawag sa ating pong dakilang Diyos. Meron pong ilan dito na ibig pong patungkol po sa prayer. Pakinggan po natin. Prayer is an honest conversation with God in which believer worship Him and sincerely seek His direction for his life. Ang panalangin daw po ay ito po yung honest conversation, the same time na kung saan ang isa daw pong mananampalataya, ang prayer po ay ito po ay pag-worship natin sa Diyos. Way of our worship to God. And sabi po diyan, at sincero na hanapin daw po natin kung ano po yung kanyang direction sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya sabi po, prayer is an honest conversation with God in which believer worship Him and sincerely seek His direction for his life. Kaibigan, ilagay natin ito sa ating puso, sa ating isipan, na huwag tayong manghinawa, na laging tumawag sa Panginoon, at lagi natin siyang i-worship through prayer, talagang isikhay natin ano po ba yung direction ng Panginoon sa buhay mo at sa darating na mga panahon. Pangalawa po, prayer is a worship address to the Father. Doon po sa Acts chapter 12 verse 5. In the name of Jesus. Sa John chapter 14 verse 13. Through the power of the Holy Spirit. Ephesians chapter 6 verse 18. Sa ating pong pananalangin sa Panginoon, kailangan po natin itong i-address sa God the Father, then in the name of Jesus, and acknowledge din natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat tayo po'y naniniwala sa
triune God, okay? Yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Para maging epektibo po ang ating pong panalangin, i-address natin lagi ito sa ating Amang nasa langit, sa pangalan ni Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Pangatlo po, prayer is the offering of all our desires. Saan po? To God. With a humble confidence that we should obtain mercy through Jesus Christ our Lord. Ang panalangin daw po ay pag-o-offer, pag-aalay ng lahat ng dinidesire ng bawat sa puso atin, lahat ng dinidesire natin sa Diyos, lahat ng mithiin natin sa Diyos na may pagpapakumbaba. Ang sabi po dyan, with a humble confidence. May pagpapakumbaba na may confidence tayo, may confident tayo, may pagtitiwala tayo sa Diyos na ito ay matatanggap natin that we should obtain yung mercy, kahabagan ng Panginoon through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung una na gusto ko pong iwanan po sa atin to make ourselves strong habang hinahanda natin yung ating pong eternity. Huwag po nating kalilimutan at huwag tayong papayag na panghinaan tayo sa larangan po ng panalangin. Kaya po, sa araw pong ito, lagi po nating i-desire yung prayer natin sa Diyos, yung communication natin sa Kanya. Dapat wag maampat, wag maputol, may blessings, walang blessings. Lagi tayong tumawag sa Kanya sapagkat tama rin po yung sinabi ng Biblia that apart from the Lord, we can do nothing. Amen ba? Kaya po, mga kaibigan, sa umaga pong ito, i-desire natin ito at paggising natin ng umaga, bago tayo matulog, lagi tayong makipag-usap, makipag-communicate sa Diyos, magpasalamat sa Kanya, kausapin lagi natin siya na parang nandiyan lang sa tabi natin. No po, bagaman ang Diyos ay hindi natin nakikita, pero ang Diyos ay Diyos na hindi natin nakikita ay siya pong nakakakita at nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa. Lagi kong binabanggit, ang Diyos, kita niya, ramdam niya, at alam niya kung ano yung iniisip natin, tinitibok ng ating puso, at ang nais ng bawat isa. Kaya lagi tayong tumawag. Para po, tumawag sa Diyos, para maging matatag yung ating pong spiritual na buhay at magdodobino effect ito sa ating physical na katawan. Amen po ba? Amen. So tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, marami pong salamat sa una po naming pagtatalakay. Pagpalain mo ang lahat po ng nanonood sa video pong ito at anuman po ang dinidesire ng kanilang pong mga puso, anuman po yung direksyon na gusto po nilang mangyari sa buhay po nila, makita po nila ito, Panginoon, habang sila po'y nananalangin sa iyo. Father God, in the name of Jesus and by the power of thy Holy Spirit, bless all our kababayan, bless all our brethren, even bless all our loved ones, Panginoon, na nangangailangan po ng kalakasan sa oras na ito. At higit sa lahat, madatnan mo po ang bawat sa amin na hindi pa napapagod na tumawag sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, patatagin at palakasin ang aming pisikal na katawan, ang aming spiritual, ang aming sosyal, ang lahat po ng aspeto, maging ang aming pananalapi ay patatagin mo at palakasin, higit sa lahat ang spiritual na buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. I-apply po natin ang ating napag-aralan in preparing for our eternity. Make ourselves strong. Una po sa pamagitan po ng panalangin. God bless you more and happy to serve our Lord Jesus Christ.